Ang sala ay isang silid sa isang bahay, kung saan nangyayari ang pinakamaraming buhay na aktibidad sa isang tahanan. Ito ay kung saan ang mga tao ay nagtitipon upang magpahinga, makihalubilo, aliwin, at paglilibang sa mga bisita at kaibigan, pakikipag-usap, pagbabasa, o panonood ng telebisyon, na ginagawa itong sentro ng pang-araw-araw na buhay sa loob ng bahay. Kaya naman mahalaga ang kulay ng iyong sala, dahil itinatakda nito ang mood at kapaligiran ng espasyo na nakakaimpluwensya sa nararamdaman mo at ng iyong mga bisita kapag naririto ka. Ang mga pagpipilian ng kulay ay maaaring makaapekto sa nakikitang laki at hugis ng silid, pati na rin kung paano na ipapakita at ipinamamahagi ang liwanag. Ano-ano ang mga kulay ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang kulay ay isang makapangyarihang tool na magagamit upang baguhin ang enerhiya ng buhay ng iyong tahanan, lalo na ang iyong sala. Ang mga taong nakatira sa isang bahay ay ginagawang maganda ang kanilang tahanan sa pamamagitan ng pagpili ng mga kulay na sumasalamin sa kanilang mga kagustuhan at pagkatao. May kapangyarihan ang kulay na baguhin ang hugis at sukat ng mga kagamitan, pati na rin ang hugis at sukat ng isang silid. Mahalaga na magkaroon ng isang naaangkop na balanseng mga kulay sa bahay ng isang tao upang makaramdam ng sariwa at mabuhay ng malusog na buhay. Narito ang mga kulay na maaaring pagpilian para sa iyong sala na nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkakaisa, sigla, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Berde at asul. Ang mga kulay na ito ay pumuko ng mga damdamin ng paglago, pag-renew, paggaling, flexibility, at mga bagong pagkakataon, na ginagawa itong perpekto para sa isang sala, kung saan mo gustong hikayatin ang pag-uusap at koneksyon. Ang berde at asul na mga sala, ay mahusay na mga pagpipilian, para sa paglikha ng isang nakakaengganyo, at maayos na espasyo. Ang pagsasama ng mga kulay na ito, ay maaaring mahikayat ang mga positibong katangiang ito, sa loob ng iyong tirahan. Ang berde, na kumakatawan sa elemento ng kahoy, ay sumisimbolo sa paglago, sigla, at pagpapagaling, habang ang asul, na nakaugnay din sa elemento ng kahoy, ay nagdudulot ng pakiramdam ng kalmado at katahimikan. Ang mga kulay na ito, ay maaaring isama sa pamamagitan ng pintura, kasangkapan, at palamuti, na nagpapatibay ng positibo, at balanseng kapaligiran sa iyong sala. Berde. Ang berde ay nauugnay sa chakra ng puso, at kilala na nagsusulong ng pagpapagaling, at mga bagong simula, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian, para sa isang sala, na nakatuon sa kagalingan, at koneksyon sa pamilya. Asul. Ang asul, partikular na ang mas malambot na mga kulay, ay nagpapakalma at nakakapagpahinga, perpekto para sa paglikha ng isang nakaka-relax na kapaligiran sa sala, na kadalasang isang lugar para sa mga sosyal na pagtitipon at pagpapahinga. Ang kombinasyon ng berde at asul ay lumilikha ng isang balanse at maayos na kapaligiran, dahil ang mga kulay na ito ay madalas na magkasama sa kalikasan, tulad ng sa mga puno at sa kalangitan. Beige at milky white. Ang beige at milky white ay mahusay na mga pagpipilian para sa isang sala na nagtataguyod ng pakiramdam ng kalmado, balanse, at pagkakaisa. Ang mga neutral na tono na ito, lalo na kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng nakapapawi at nakakaakit na kapaligiran na perpekto para sa mga sala. Ang mga kulay na ito ay kumakatawan sa elemento ng lupa na nauugnay sa katatagan, pagpapakain, at saligan, na ginagawa itong perpekto para sa isang sala, kung saan nagtitipon ng pamilya at mga kaibigan. Gumamit ng beige o milky white, para sa mga dingding, upang lumikha ng maliwanag at maaliwalas na espasyo. Isama ang mga piraso ng muebles sa mga kulay na ito, tulad ng mga sofa, upuan, o coffee table. Gumamit ng murang kayumanggi at puti, sa mga alpombra, kurtina, unan, at mga pandekorasyon na bagay. Sa pamamagitan ng maingat na pagsasama ng beige at milky white, maaari kang lumikha ng sala na hindi lamang kasiya siya, ngunit sinusuportahan din ang positibong daloy ng enerhiya at isang maayos na kapaligiran.
Puti. Ang puti ay nauugnay sa elementong metal na sumasagisag sa kalinawan, pagiging simple, at bagong simula. Ito ay isang maraaming nalalaman na kulay na maaaring gamitin upang lumikha ng isang kalmado, maaliwalas, o minimalist na kapaligiran sa isang sala. Kinakatawan din ng puti ang gilid ng yang na simbolo ng yin-yang na nagpo-promote ng aktibo, maliwanag, at panlalaking enerhiya. Ang mga puting pader ay nag-aalok ng malinis na talaan na nagpo-promote ng kailanawan ng isip, pagiging produktibo at focus. Maaari rin itong lumikha ng pakiramdam ng kaluwang at mag-imbita ng positibong enerhiya sa espasyo. Ito rin ay nagsisilbing magandang backdrop para sa iba pang mga kulay at nagbibigay daan para sa madaling pagbabago sa palamuti. Gumamit ng puti sa mga kasangkapan, accessories, dekorasyon, at likhang sining, upang umakma at lumikha ng balanseng espasyo. Makakatulong din ang puti na magpakita ng liwanag at magpapaliwanag sa espasyo, lalo na kapag ginamit sa mga metal na accent. Gayunpaman, mahalagang balansehin ang puti sa iba pang mga kulay at elemento upang maiwasan ang isang baog o malamig na pakiramdam. Iwasang gumamit ng masyadong maraming puti sa silid hanggang sa makaramdam na ito ng paninigas. Gumamit ng iba't ibang kulay ng puti o magdagdag ng mga texture at pattern upang lumikha ng visual na interes. Balansehin ang metal na elemento ng puti sa iba pang elemento tulad ng wood element na kulay berde, fire element na kulay pula, water element na kulay asul, at earth element na kulay dilaw o brown. Ginto. Ang ginto ay isang malakas na kulay na iniuugnay sa kayamanan, kasaganaan, at positibong enerhiya. Sa isang sala, maaaring gamitin ang mga gintong accent upang lumikha ng mainit, kaakit-akit, at marangyang kapaligiran, habang umaakit din ng magandang kapalaran. Ang pagdaragdag ng mga gintong accent sa pamamagitan ng mga pan-dekorasyon na bagay ay maaaring makaakit ng kayamanan at swerte, dahil ito ay kumakatawan sa elementong metal at enerhiya ng araw na sumisimbolo sa kailanawan, focus, at tagumpay sa pananalapi. Gumamit ng ginto bilang kulay ng accent sa mga dingding, mueble, mga pan-dekorasyon na bagay, kurtina, kandila, wallpaper, rugs, o throw pillows upang lumikha ng isang sophisticado at kaakit-akit na ambience. Iwasan ang labis na paggamit ng ginto dahil ito ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng labis o kawalan ng timbang. Gamitin ito bilang isang kulay ng accent upang umakma sa iba pang mga kulay sa iyong sala. Ang ginto bilang isang accent na kulay sa isang sala ay mahusay na pares sa mga kulay na may mga neutral na kulay katulad ng puti at beige na nag-aalok ng isang sophisticado at balanseng hitsura. Pula. Gamitin ng bahagya. Ang red accent sa isang sala ay maaaring gamitin upang pasiglahin ang espasyo na sumisimbolo ng pagsinta at katanyagan at magdala ng swerte. Gayunpaman, pinakamahusay na gumamit ng pula sa katamtaman bilang isang kulay ng accent kaysa sa nangingibabaw na kulay dahil sa makapangyarihang katangian nito at upang maiwasan ang labis na espasyo at potensyal na lumikha ng isang pakiramdam ng pagsalakay. Bagamat ang pula ay maaaring mapalad at magdulot ng sigla, iwasan ang labis na paggamit dahil maaari itong humantong sa mga emosyonal na pagsabog, nakakapagod, at posibleng nakakagambala o mga isyu sa pamamahala ng galit. Ang pula ay partikular na mapalad para sa timog na sektor na nauugnay sa elemento ng apoy na maaaring gamitin upang magdala ng dynamism at enerhiya. Ito rin ay itinuturing na isang maswerteng kulay at maaaring gamitin para sa proteksyon at upang makaakit ng positibong enerhiya. Gumamit ng pula sa mga throw pillow, alpombra, likhang sining, mga bagay na pampalamuti, o kahit isang piraso ng pahayag tulad ng pulang upuan. Pagsamahin ang pula sa iba pang mga kulay at elemento tulad ng mga kulay ng lupa, gaya ng beige at yellow, at kulay ng kahoy, gaya ng brown at green, upang lumikha
ng isang balanse at maayos na espasyo. Mga kulay na dapat iwasan. Bagamat hindi mahigpit na ipinagbabawal, ang dark blues, blacks, at charcoal grays ay dapat gamitin ng may pag-iingat sa mga sala dahil maaari silang lumikha ng isang pakiramdam ng kawalan ng timbang, ng enerhiya, at upang maiwasan ang mabigat o napakabigat na pakiramdam sa iyong sala, ang mga kulay na ito ay maaari ring lumikha ng isang negatibo at hindi gumagalaw na enerhiya. Gamitin ang mga ito ng matipid at tumuon sa paglikha ng balanse at makulay na espasyo. Huwag matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang mga kulay at tono ng iyong napiling mga kulay at isama ang iba't ibang mga texture at materyales upang mapahina ang espasyo at lumikha ng isang maayos na kapaligiran. Sa huli, ang pinakamahusay na mga pagpipilian ng kulay para sa iyong sala ay depende sa iyong mga personal na kagustuhan, kinagigiliwan, at naaayon sa iyo, at ang partikular na enerhiya na gusto mong linangin sa espasyong iyon dahil ang iyong emosyonal na tugon sa kulay ay maaaring makaimpluwensya ng malaki sa kabuuang enerhiya ng iyong sala.